Network Entertainment. Itong fall armyworm na to, hindi ito likas na peste kagaya ng onion armyworm sa ating bansa. Ito ay matagal na ng peste sa Amerikas. So 100 taon bago siya nakaliban una sa Africa. Nung makaliban siya sa Africa, nakaliban sa Asia at tuloy-tuloy na at noong 2019 nakaliban na siya sa Pilipinas. Una, sa 4 na lalawigan lamang dito sa Luzon, ano? At ngayon, halos sa buong Pilipinas na namiminsala itong fall armyworm, hindi lang sa corn, kundi sa rice at paminsan-minsan sa sugarcane. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapasiyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, at ngayon may dalawa tayong guests. Una ay si Miss Melissa Montecalvo. She is currently a University Researcher 3 and Career Scientist 1 at the National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. She obtained her BS Agriculture major in Plant Pathology and MS Plant Pathology, minor in Horticulture both at UPLB. Her current research initiatives deal on fungal disease management and biological control on fungal pathogens and insect pests. She is also actively involved in pests and disease diagnosis as part of the NCPC Plant Health Clinic and Quick Response Team.
She is also taking her PhD in Bioagricultural Science at Nagoya University, Japan. At ang pangalawa nating guest ay si Miss Marcela Navasero. She is a career scientist 3 also at the National Crop Protection Center, UPLB. She recently retired and now serves as a consultant for the NCPC. She also earned her bachelor's and master of science in agriculture from UPLB. Throughout her career, she has accomplished 29 research projects, authored 76 publications, participated in 25 training programs, and served as the lead facilitator for 30 training sessions. So, ayun, welcome po sa podcast. At bago tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto niyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcasts, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon tungkol ito sa pag-culture sa laboratory ng isang fungi para gawin na isang natural na pesticide. At ang study na ito ay na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist. At may previous episodes na rin kami na medyo related sa ganitong topic, no? So please check episode 94 with Dr. Leilani Dacones. Ang pinag-usapan namin doon ay yung study nila na naganap sila ng genes sa fungi na nagiging cause ng fruit scabs. At episode 96 with Miss Angeline Marmeto, ang pinag-usapan naman namin doon ay insect resistance ng traditional corn dahil sa pag-cross-pollinate ng genetically modified corn na tinatawag na BT corn. So, ayun, bago natin pag-usapan yung research na ginawa ng ating mga guests, the usual, kilalanin muna natin sila as well as yung naging journey nila as a scientist. Siguro unahin ko po tanungin si Ma'am Sally kasi ngayon, 'di ba recently retired na po kayo. Ano po ngayon yung pinagkakabalahan niyo after retirement? Marami pa rin akong pinagkakaabalahan. Hinire ako as consultant ng NCPC up to December 2026. Sa ngayon, 3 projects ang aking ginagampanan as consultant na funded ng SIDA o Sugar Industry Development Authority yung isa, at yung dalawa ay funded ng DOST-5. So, on the side, balik ako sa bahay, nag-aalaga ng apo, ng mga anak. So, yun. Parang dating gawain ng isang nanay sa kanyang mga anak, mga apo, at mga kapatid. So, ang isang retired researcher, sa aking palagay, is just a name, Actually, hindi natatapos ang pagiging researcher mo pagdating mo ng mandatory age na 65. Tuloy-tuloy pa rin ito. Wala ka man sa academe, nasa bahay ka man, o saan mang lugar na saan ka man makarating. Nandun pa rin yung tinatawag na pag-observe o pagmamanman, pagtingin-tingin sa paligid, at pangingialam kung hindi ko maisip yung tamang word, pero ang ibig ko lang sabihin, hindi natatapos ang pagiging researcher ko nung ako ay magretiro early last year. At ang gusto ko pa ring maging aktibo kasi para naman parang kahit na nag-spend
ako ng about 43 years in the government service, parang kulang pa rin. Kasi malakas pa ako, nakakapag-isip pa rin ako ng ayos, at may mga ideas pa rin akong ah, tingin ko mapapakinabangan pa rin. And sabi nga, hangga't buhay ka at kaya mong mag-isip, ituloy mo lang. At para hindi tumigil ang buhay, ika nga. Tuloy-tuloy pa rin po kayong nagsusulat ng mga papers hanggang ngayon. Ay, ganun na nga. Parang naging habit, siguro sa iba bad habit, pero sa amin na naging habit na ang pagsusulat, parang hindi yata titigil yon hangga't kayang magsulat at mag-isip. So, tuloy-tuloy pa rin. Dito po sa office namin sa Japan, kasi may senior scientist din, parang 70 na siya. Tapos nakwento niya lang sa amin sa office na nung habang nagtuturo siya dati, wala siyang oras magsulat ng mga papers kasi kailan magturo sa klase, ganun-ganon. Tapos nagkaroon lang siya ng oras magsulat ng papers nung nag-retire na siya as a faculty. Ganon din po ba yung experience niyo? Actually, ganun na nga siguro. Kasi mas marami na ngang oras ngayon para isulat yung mga hindi na isulat nung active pa sa research. So, maraming pending na articles. Yung iba submitted na, under review. Yung iba in the making. And sabi ko nga, as consultant ng 3 projects ngayon, may mga good results na kaming napopropose na pwede na ring upuan at isulat para maibahagi na sa ibang recipients o makikinabang sa produkto ng mga research na kinakandak namin. Ayun, so medyo mahaba yung naging journey ni Ma'am Sally as a scientist, no? So ngayon naman po, kayo naman, Ma'am Melissa, since bata-bata pa po kayo, bakit naman po kayo naging interesado sa pag-pursue ng career sa agriculture? Siguro po ang isa sa masasagot ko talaga dahil sa impluwensya ng aking mga magulang. Kasi pareho po silang mga entomologists. Opo, ang tatay ko po ay dating propesor sa UP. Ang nanay ko naman po ay dating researcher dito po sa NCPC. Kaya tapos lumaki din po ako do'n sa kanilang laboratorio. Nakikita ko po kung paano sila magpadami ng mga biological control agents din po nila. Ayun po. Entomology ay insects, tama ba? Opo, opo. Pero hindi po yun ang tinahak kong, specialization kundi plant pathology. So next question ko po dun, bakit iba yung tinahak niyo na na field kaysa sa parents niyo? Joking aside po, ang sabi po kasi ng tatay ko, wag daw po ako mag-e-entom kasi maliligawan daw po ako. Kasi gano'n daw po yung ginawa niya sa aking nanay, sabi po niyang gano'n. Pero, ah Pero ayun po kasi sa crop protection po meron po kasing 3 major fields, yung plant pathology, entomology, at saka weed science. Tapos siyempre po tuwang-tuwa po ako kasi mataas po yung score ko dun sa 3 yun, pero parang mas naging interesado po ako sa plant pathology, sa paggamit po ng microscope, yung pag-aaral po ng mga mikrobyo. Yung pag-pursue niyo po nung masters Ma'am Melissa, pagka-graduate Opo. niyo ng college, nag-masters kayo agad? Hindi po after po ng college nagpahinga po ako for 1 sem kasi nag-take po ako ng board exam. Tapos after po nun ay nag-working student po ako, URA or University Research Assistant, at the same time ay part-time po yung aking MS.
Ay, sa audience pala natin, 'pag sinabing Yura, baka hindi kayo familiar sa terminologies ng scientist work sa Pilipinas. 'Pag sinabing Yura, directly ka under ng ano, university. Pero yung iba kasi project-based. So ayun, yung Yura directly under university. Bale, matagal na po kayo diyan sa ano, sa UPLB since graduating college, nag-Yura kayo tapos diyan na rin kayo nagtuloy-tuloy. Parang kumbaga first and only job niyo throughout the years yung nasa diyan sa National Crop Protection Center? Hindi po. After college po, yun nga po, nagpahinga po ako for 1 sem, nag-board exam, and then nakakuha po ako ng project base. Yun po ay isang A-share funded project tungkol po sa mango research po. 4 years po yung project na yon, and 4 years din po ako nag-MS kasi part-time po. And then nung natapos po yung project na yon ay na-hire naman po ako sa DOST Picard. Nagtrabaho po ako dun for 2 years, in a project base din po. And then nagkaroon po ng, sort of mass hiring sa NCPC. Yung time na po yun ay marami pong na-hire na mga young researchers at isa na po ako doon. So since 2015 ay nandito na po ako sa NCPC po. And then yung opportunity naman po na ano, ng pag-PhD, paano naman po nag-open up sa inyo 'yan? Actually po ito ay isang magandang, program ng Nagoya and UPLB kasi ito po ay sandwich program na naka-tailor po talaga sa mga working, reps or faculty katulad ko po na I can work and at the same time get the PhD degree po. Yeah. For example, ako po in my case ay wala po kasi akong direct scholarship and meron po kaming mga hinahawakang projects ngayon. So, at the same time, I can do my research sa PhD at saka yung other works ko po as research po, as a researcher. So, I can do both at the same time po. Ah, can you share din po paano po yung setup nung ganyan na program? Bale, naka-base kayo sa Pilipinas tapos kailangan niyong pumunta din dito sa Japan for a sem or something. Paano yung setup? Opo. Dito po sa setup ko ay, 3 years po ang program, and then for a year meron pong at least a month na puwedeng pumunta doon. Kakaumpisa ko pa lang po nitong October. Pero majority po ng aking work or yung research ko po ay dito sa NCPC po gagawin. Meron po akong Japanese na advisor, yung pong sensei, at meron din po akong local advisor dito po sa Pilipinas. Naka-base naman po siya sa biotech po, si Dr. Eldrin. Ah, tapos anong mangyayari niyan? For example, 'pag nag-defense na, saan ka magde-defend, diyan sa LB or pupunta ka dito sa Japan? At yung graduation, paano 'yan? Pupunta po diyan sa Japan po for defense tsaka graduation. Meron din po kasing part ng thesis na puwedeng gawin po doon sa Japan. Ah, interesting. Tap and then yung program lang na 'to, specific lang talaga siya sa reps ng ano, ng UPLB. Hindi Tama naman po. tama ba yung pagkaintindi ko? Hindi po. Meron din po from other agencies like DOST and other institutions po. Kayo po ba, kasi mahaba-haba na rin yung experience niyo sa research bago kayo nag-pursue ng PhD. So, para sa inyo ba, madali ba yung experience na eto yung starting years ng pagpi-PhD mo, madali ba siya? Yeah, mahirap po i-juggle ang work at saka ang PhD at the same time, and the same time po meron din mga personal responsibilities kasi isa po akong mother and a wife. So, yun po siguro ay, at ino-offer ko po everything kay Lord din kasi na, magampanan ko po lahat ng ito. So, yun po, juggling and proper scheduling, yun po yung ginagawa ko po ngayon para at the same time ay magampanan ko po ang lahat ng mga tasks ko po. Nire-require ka din mag-Japanese class or wala? Hindi naman po. Yes. So ayun, I guess pag-usapan naman natin yung naging research nila 'no. So ang title nito ay
effect of successive subculturing on virulence, growth and germination of fungus met, Metarhizium relayi for biological control of fall armyworm. So, first question po namin dito palagi sa segment na to, can you explain po yung paper nyo tungkol saan po ito in one sentence? Kahit sino lang po sa inyo pwedeng sumagot. Gusto niyo po, tita? Ah, basically ano, ito yung effort namin ni Melissa. Nagsimula ito 3 or 4 years ago, Melissa, no? Sa Onion Armyworm pa. Oo. May mga peste kung kulisap kasi na nag-invade sa mga crops natin dito sa Pilipinas, particularly onion and corn, ano. Sometime in 2016, nagkaroon ng outbreak ng onion armyworm o isang harabas o mamumulpol na naminsala at na sa mga tanim na sibuyas sa Central Luzon, ano, na nagkaroon ng massive attack at massive losses amounting to billions of pesos, ano. So, naatasan ang National Crop Protection Center na gumawa ng research para malaman kung paano ang mga strategies para maapula itong pesteng onion armyworm. In that research, ano, nakakolekta kami ng mga mummified armyworms at doon magkakasama kami ni na Melissa, no? At si Melissa ang plant pathologist at na-identify nga niya itong amag na ito na kung tawagin ay later on na-identify as Metarhizium relayi. So ito ay sinubukan namin sa iba-ibang insekto na kauri ng onion armyworm at isa na nga itong fall armyworm na naminsala naman sa ating mais noong 2019. Itong fall armyworm na to, hindi ito likas na peste kagaya ng onion armyworm sa ating bansa. Ito ay matagal na ng peste sa Amerikas. So 100 taon bago siya nakaliban sa Africa. Nung makaliban siya sa Africa, nakaliban sa Asia at tuloy-tuloy na at noong 2019 nakaliban na siya sa Pilipinas. Una, sa 4 na lalawigan lamang dito sa Luzon, ano? At ngayon, halos sa buong Pilipinas na namiminsala itong fall armyworm, hindi lang sa corn, kundi sa rice at paminsan-minsan sa sugarcane. So, dahil nga sa unang experiments namin ni Melissa on onion armyworm using this EPF, nagtuloy-tuloy at yung kwento, itutuloy na rin ni Melissa. Melissa? Opo. Ay, yung question ko po pala dun, ma'am, paano nakaabot sa Pilipinas? Kung galing sa US yung pest, paano siya nakapunta ng Pilipinas? Ang sinasabi, through trade. Di ba? Kasi marami siyang pinipinsala. Ang reported host plants ng fall armyworm is about 350 weed host, crop host. So, pwede siyang makalipat sa ibang bansa through trade sa mga commodities na inaangkat mula Amerika papuntang ibang bansa. At una nga, sa Africa siya unang kumalat. At yun nga, dahil ang Africa wala nang malalawak na karagatan, mas madali na siyang makalipat sa Asian countries. And may attribute
itong fall armyworm, yung tinatawag nilang migratory insect ito. Pag sinabing migratory insect, ito ay malakas lumipad, malayo ang nararating, kaya kung walang hadlang at ang panahon ay naaayon sa kanilang migration, madali silang makaliban o sa mga iba't ibang bansa. Ang mahirap na dati ay hindi posible kasi tignan mo nga ang Amerikas, malawak ang karagatan. Hindi ito kayang liparin ng fall armyworm kahit siya migrant. Pero through trade, posible. Kasi pwedeng madala yung kanyang itlog sa mga commodities na iniaangkat mula Amerikas patungo sa ibang bansa. Hindi lamang itlog, pwede rin ang larva, ang pupa, kahit adult. Tumatagal ang buhay ng adult nang walang pagkain. Kaya pag nakapunta siya sa ibang lugar na nandun ang kanyang host plant, madali siyang maka-adapt at mabuhay. So, meron ka lamang isang pares ng adult ay sa napag-aralan namin sa lab, 1,000 ang iniitlog ng isang female adult. So, yung 1,000 yun at nagkaroon ng Exponential yung growth. yes, lalo na kung walang natural enemies, which is expected. Kasi from the Americas to other countries, expected na wala pa siyang natural enemy doon. Pero pwedeng yung mga endemic species o natural enemies na nasa lugar na kanyang pinuntahan ay maka-adapt sa kanya, kagaya ng nakita namin sa aming mga researches ni Melissa. Ito, at ang example nga nito ay itong APF na Metarhizium relayi. Native species natin ito. So ang Okay. target namin, itong mga invasive species na hindi na dumating lang sa Pilipinas by chance na kailangan nating harapin at supuin. Ito po pala ma'am yung question ko, 'di ba? Bakit hindi na lang gumamit ng mga chemical pesticides? Dito gusto niyong gumamit ng yung natural enemy niya or yung natural pesticide na itong fungi na Metarhizium relayi. Pwede namang gumamit ng pesticides pero alam naman natin na ang pesticides since time immemorial ginagamit na yan, pero nandyan at nandyan pa rin ang peste kasi although immediate ang effect nila, dahil ang insekto ay may kakayahang i-resist o labanan yung lason, nagkakaroon ng tinatawag nilang insecticide resistance. So, ibig sabihin ng insecticide resistance, hindi natatalab o hindi namamatay yung insekto pag yung chemical na yon at yun pa rin ang gagamitin mo. Pero kung ang gagamitin mo ay yung natural na pamamaraan, kagaya ng paggamit ng EPF, long-lasting ito, lalo na kung may bibigay mo yung nararapat na kondisyon na kailangan ng EPF para magawa niya yung trabaho niya na iparasitize yung peste. Bukod pa sa nagkakaroon ng resistance ang mga, alam naman natin na lason ang mga ito. So, hindi lamang peste ang kanilang pinapatay, nagkakaroon din ng masamang epekto sa mga hayop, lalo na nakakain ng say, inispreyan na mais. Diba? Karaniwang pinapakain sa kalabaw, baka, yung pinag-harvestan ng mais.
So pag kinain nito, magkakaroon ng yung latak na natira, maiipon sa kumain. At pag kinain natin yung kumain nito, ma-expose din tayo sa pestisidong nakuha nila. So nagkakaroon ng tinatawag nilang biological magnification na iniiwasan natin. At ang isa pa, hindi sustainable approach ang paggamit ng pestisidyo. Ibig sabihin, lagi-lagi na lang tayong gagamit nito. So, hindi natin sa mahal ng pestisidyo, hindi kakayanin ng ating magsasaka na kumita ng maayos. Ah, so bali po yung objective nyo ay, ayun nga, i-mass culture yung ganitong fungi para yun yung i-release sa farm para magsilbing natural na pesticide. Yes, oo. Can you share din po yung methodology para i-test yung ganitong objective nyo? Anong ginawa nyo sa lab? Paano nyo siya kinulture at paano nyo tinest yung kung gaano ka-effective siya na pesticide? Kalisa. Ako na po, sige po. Sige. Mag-umpisa po tayo doon sa nakolekta nila Tita Selly na Spodoptera exigua o yung pong harabas at saka yung Spodoptera frugiperta o yung fall armyworm naman po. Binigay po sa akin yung ni Tita Selly na mummified o ibig sabihin po ang nakita namin ay nababalutan po siya ng amag. Kaya ang ginawa po namin ay in-isolate po yun. Ibig sabihin po ay dun sa uod na yon kinuha po namin yung amag at pinatubo sa artificial media. Tapos dun po sa artificial media na yun po, opo, inaral namin kung ano ba ang kanyang kulay, yung morphological, yung cultural. Sinilip po namin din sa microscope kung siya po ba ay Betaricium o kung anong uri po siya ng amag. Tapos nag-molecular din po kami para talagang makilala kung alin po na Metaricium species itong aming na-isolate galing dun sa mga harabas. Pagkatapos po nito ay nagkaroon po kami ng mga series of tests ni Tita Selly. For example po ay sinubukan po namin siya sa iba't ibang uri ng mga armyworms, katulad nga po ng sa harabas na sibuyas, sa mais, pati po sa mitim na separata o paddy armyworm, at sa iba pa pong mga armyworm species. At tinest po namin mula sa uod, sa different stages po ng larvae. Meron po kasing first hanggang sixth larval instars, pati po sa prepupa, pupa, at sa adult stages po. At nakita nga po namin na mas mabagsik po itong ating Metarhizium relay kapag siya ay makakaatake doon sa mga baby o doon sa maliliit pa na mga uod, kumpara doon sa malalaki na mga uod nitong mga armyworm species po. Pero ang nais lamang po naming sabihin palagi ay hindi siya katulad ng synthetic pesticide na knockout po ang effect. So, kung gagamitin po ito ng medyo mataas na ang populasyon ng ating mga insekto o pesteng insekto, ay maaaring madismaya po ang ating mga farmers 'pag gumamit ng mga biocon species o biocon na mga isolates po. Mhm. Nung binasa ko po yung paper, may binanggit kayo dun na ano, parang after 3 ba yun or 4 na subculture, nawawala yung effect? Opo, opo. Parang humihina siya as a natural pesticide. Can you elaborate din po paano niyo na ano yun? Okey po. Kasi yun na nga pong previous studies namin napatunayan po namin na siya ay epektibo. Ngayon naman po, nandun na po kami ni Tita Selly sa mass production o kung paano siya pa mas pararamihin pa para maibigay po sa ating mga farmers at saka paano po siya ma-formulate and commercialize. Ang isang step po kasi dito, balik po tayo dun sa pure culture natin na nasa artificial media. Ang usual po kasi sa laboratorio ay isa-subculture po natin siya o ililipat sa isa pang plate o slant para mas maparami po siya. Ang aim po nitong aming study ay kung ilang beses ko ba siya ililipat, ano ang magiging epekto doon sa amag? Siya po ba ay
babagsik pa din o magkakaroon ba nung tinatawag po natin na, pagkakaiba sa kanyang itsura, yung colony niya, at kung ano pa pong traits ang mababago sa kanya. So yun po, ang ginawa po namin meron po kaming pure culture dito, isinalin po muna namin siya sa isang uod. Kasi po gusto po namin na ang starting material namin ay mabagsik. So, from the uod po, nire-isolate po namin, yun na po yung stock culture namin. Tapos nilipat po namin ng makailang beses sa sa artificial media, opo, para pag-aralan kung yung po bang mga synapculture na yon ay pareho pa din ang magiging itsura o pareho pa rin po na mabagsik po. May may question din po pala ako sa implication niyan. For example, kapag ni-release niyo yung hindi gano'n kabagsik yung effect niya, puwede bang mag-develop ng resistance yung ano, yung armyworm dun sa fungi na yun, or parang parang katulad sa ano, yung antibiotic resistance, pesticide resistance na kapag mahina siya, nagde-develop ng resistance yung ano, yung pest. Sa tingin ko naman po ay sige po Siguro tita. hindi resistance ang tamang term ano. Ang 'pag sinabing humihina yung EPF, ibig sabihin hindi na siya sumisibol sa insekto. Kailangan niya kasing sumibol sa insekto para mapatay, dun siya lalago o dadami. So, kakainin niya yung cells o himaymay ng insekto para mapatay niya ito. Kung sinabing siya ay mahina na, hindi na siya sisibol. So, hindi Okay. makaka-develop ng resistance kasi hindi chemical ang ginagamit para makapatay siya. Kailangang sumibol siya sa target insect. Unlike sa mga antibiotics, chemical ang kailangang pumatay. Sa Metarhizium rileyi, yung spores mismo kailangan niyang sumibol sa insekto para yung kanyang mycelia o katawan makulapulan niya itong insekto para ito mamatay. Kaya nga hindi knockdown ang kanyang effect. It takes days para ma-complete na ma-invade niya yung insekto at mapatay niya ito. I gets. Pero 'pag gano'n po ba, halimbawa mag-release kayo ng madaming fungi to combat yung mga pests na 'to, wala po ba siyang kumbaga harmful effect sa environment kasi parang nag-introduce ka ng imbalance sa environment, or ewan ko kung may sense yung tanong ko? Bago naman namin siya gamitin sa field, tinitignan muna sa lab kung ano ang optimum dosage o concentration na makakapatay. Kasi hindi pwedeng kung ano lang ang ilagay mo ano. Bukod sa magastos ito, tama ka, anything in excess ay hindi maganda, ano. So, yun ang gawa namin sa laboratorio, sa lab ni Melissa, dine-determine ang optimum concentration na pwedeng gamitin sa pag-apply sa field, ano. So, usually, spraying din ito para madaling i-apply. So, sa foliage, kasi itong tina-target naming armyworms ay mga foliage feeders. So, kailangang ma-reach sila o matamaan sila ng esporo o mycelia nitong amag na aming pinaparami. Puwede pong
magdagdag dun, sir. Go lang po. Opo. Ito po kasing ating Metarhizium rellea isang kaibigang amag na naturally occurring din po dito sa ating agro-ecosystem. So, katulad nga po na nabanggit namin ni Tita Selly kanina, galing po ito sa harabas. So, naturally occurring din po siya. Tapos ang mga Metarhizium po o itong mga kaibigang amag na entomopathogenic fungi po, sila rin po ay nabubuhay din sa soil, sila rin po ay mga endophytes. At meron din po silang kakayahan kasi may mga studies din po na maaari din po silang mag-stimulate ng plant growth. So hindi lang po siya hindi lang ang benefit ay pumatay ng insekto, kundi marami pa po silang benefits po. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss dun sa study. May na-miss po ba ako na ano, na result sa study niyo or may gusto kayong idagdag na hindi natin nabanggit kanina? Gusto ko lamang pong banggitin, sir, ay acknowledge po dito sa study na 'to yung naging estudyante po namin, si Joanna Valeros po, under kay Sir Noel Sabino. Siya po talaga yung tumutok dito po sa study na ito po. Ayun, so for anyone interested sa study na 'to, check niyo lang yung link sa description. Palagi naman naka-link yung mga featured studies natin dito. So ngayon naman po, discuss naman natin siguro more on behind the scenes naman, paano yung naging funding situation nung study na 'to? Si Tita Sally po ang aming project leader. Gaya nga ng nasabi ko nung 2016 nung magkaroon ng outbreak ng onion armyworm, tinap kami ng, DABAR or Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research na, gumawa ng pag-aaral para, magkaroon ng solusyon. So, isang program ito, maraming projects at isa nga itong project namin on biology and biological control ng onion armyworm. So doon namin na unang na-discover ang Metarhizium rellei. And after 2 years, nagkaroon ng follow-up project from DA Barden para makarakterize ito. And ayun, after 2 years nung project, nagkaroon pa ng another year at ayun nga, ang objective nitong follow-up project ay ma-mass produce ang Metarhizium rellei ma-formulate ito at nang magamit na ng farmers sa kanilang mga pukirin. So, isang sub-study nga ang pag-aralan kung yung EPF na mas na purify at na-store in the ref for so long at padamihin mo siya through the process of subculturing o yung subculturing kasi i-grow mo siya in several times after makaproduce ka ng isang batch sa another batch and yun ang dinetermine nung namin hanggang ilang beses mong i-culture successively sa unnatural host or sa media na determine na mag-grow ito effectively. So, yun ang essence ng study na to. And nakita na after some time, hindi na ito sisibol kahit sa media na dati sinisibulan niya. So, kailangang buhayin mo ulit sa natural host niya, which is onion armyworm or fall armyworm. So, doon siya lalakas ulit. So yun yung pang-reset nung ano, parang Oo. reset nung growth niya. Yes, Ayos yes. So, pag nag-grow siya ulit doon, so milyon-milyon na spores na naman ang mapoproduce, eto na naman ang gagamitin mong mother inocula para paramihin siya sa unnatural host niya or media. Kasi kung padadamihin mo siya sa natural host, medyo mabagal kasi
buhay na insekto ang gagamitin mo eh. So, i-rear mo yung insekto. And alam naman natin na rearing insects ay hindi ganun kadali. It's a tedious process. Plus, may limit ang mapuproduce mo sa isang insekto. Whereas kung media or artificial media na na-determine na magpuproduce ng this much of spores sa isang plate lang, you can produce as many plates as you can. Basta may media ka na magagamit. So, it can be hundreds, thousands of plates. Kung may gamit ka. Pero ang mag-inoculate ka ng hundreds and thousands of insects, hindi ganon kadali. You have to rear the insects. So, So para po pala effectively ma-mass produce siya, dapat both yung fungi at yung insect dapat i-grow nyo sa lab. yes. Pero ang insect, gagamitin mo lang to revive yung na subculture mo na hindi na ganun ka virulent. Ipapass through mo ulit sa insekto. So, it's a cycle, na kailangan mong ang insekto to maintain the virulence of the EPF, kailangan mo ng media to mass produce yung EPF kasi mas madaling sa media, kasi nga resources ang kailangan mo dito. Basta yung kailangan mong media nandyan, which is na-test na in the lab in the previous projects at na-publish na rin ang mga resultang nabanggit. So yun na, madali na. Pero syempre, hindi ito magtutuloy-tuloy kung laging artificial media ang gagamitin mo. Kailangan mong bumalik din sa insekto. So before we let you go po, ano pong mga ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Ako bilang senior researcher, ang masasabi ko lang sa mga junior researcher na senior researcher na rin, kagaya ni Melissa, kasi once na naging career scientist ka, considered ka ng senior researcher, kasi ang rank mo biglang taas. Hindi ko, so, a scientist 1, grade 26 ito, SG 26. So, equivalent ito sa SG ng Professor 1 ng faculty, So, senior na senior ang dating, pero bata pa yang si Melissa. Actually, ka-award lang niya as one of the outstanding young scientists in Philippines, So, marami pang Congrats. Thank tatahakin you si po. Melissa, So, ang isang nakita kong magandang ang tawag doon, si Melissa, nasa kanya ang right attitude ng isang researcher and a career scientist, very persistent, very masipag, at hindi yan tumitigil ng paggawa hanggat hindi niya na-achieve yung goal niya. So, although hindi ko sinasabing hindi na yan kumakain, hindi na yan natutulog, hindi na yan namamahinga, lahat naman yan, sabi nga niya, she's a mother, a wife, a child, and a sibling. So, lahat yan nagagampanan niya, and ngayon nga nagpi-PhD pa siya. So, at the rate that she's going, masasagad niya ang 5 levels ng career SES, So, all na hindi namin nagawa
kasi late na kaming nakapasok, kasi late nang inopen sa UP system ang SES only in 2013. Pero ginawa naman din namin ang aming dapat gawin and ayan nga, si Melissa, nakapasok siya. Siya ang unang young researcher ng NCPC na nakapasok sa system and for a while, the youngest career scientist ng whole UPLB. Meron na bang Nice. younger sa'yo, Melissa, na nakapasok? O ikaw pa rin Hin ng record holder? hindi ko pa po alam, tita. How young are you po? How young are you? Oo. Yung So, age po last year, sir. 38 po. yan pa yan, nag-qualify sa OIS eh. Kaya Okay. yun ang isang kwan. So, um, sipag lang, tiyaga, at wag madi-discourage sa mga negative results, sa negative comments. Think positive, work positive, ika nga. So, ang negative results naman, you can learn from it kung paano maging positive ang results mo later on. Ano? So, with the right attitude and mindset, ang isang walang reason para mag-fail ang research at mag-fail ang isang researcher at hindi maging productive ang isang researcher. So, ang funding naman laging nandyan. Ano, maging matipid ka lang, maging maingat ka lang sa paggasta ng funding at mag-produce ka ng ipinangako mong outputs, hindi magiging magaan ang pagdating ng research funds sa'yo, whether externally funded or mga core funded na projects ng college. Ano? At ang isa pang masasabi ko sa mga batang researchers, bukod sa sipag at tiyaga, ay samahan pa ng kabaitan at dasal para yung cooperation with other researchers mas magiging madali kasi in research you cannot work alone naman, kailangan mo ng collaboration and dyan paano makikipag-collaborate sa'yo ang iba kung hindi ka nakikipag-collaborate din. So, ayun. So, babalik din tayo dun sa sinasabi kong the right attitude. Ano? And, syempre, huwag kalilimutan ang sarili. Kailangan panatilihing malakas, hindi lang ang katawan, kundi ang isip. So, dapat pagsabayin yan. Yung social aspect, huwag dapat kalilimutan. At siguro yun lang ang masasabi ko at sa mga young researchers. Yung iba, pag nagkausap na lang kami face to face. Ayun. So, speaking of sa audience natin, speaking of yung scientific career system, isa pa lang, kasi di ba ano yan, Scientist 1 hanggang 5, isa pa lang yung nakakakuha ng Scientist 5 na rank. Naging guest din natin siya dito, nakalimutan ko lang yung episode number, si Doc Bujikiwi Santos. So, search nyo lang dito sa episodes natin. So, kayo naman po, Ma'am Melissa, ano pa yung mga ma-advise nyo sa mga younger researchers? First po ay siyempre i-offer po everything kay Lord kasi siya naman po ang ating creator. And at times po kung we feel down, let's see challenges as opportunities kasi pwede naman pong yung negative ay maging positive in a sense and it's always an opportunity to grow. At lagi ko po ring sinasabi na
every day is another day to praise Jesus, to offer that day to Him so that ma-achieve po natin ang lahat ng goals natin. Maging prayerful po in that sense. And sabi nga po ni Father Orbos din, when you feel down, pause, pray, then proceed. At lagi ko po yung ginagawa, lalo na po kapag ang dami-dami na ng mga kailangan gawin in that day. Kasi kailangan nga pong mag-research, may admin task, tapos kung ano-ano pa po. Yun po talaga, pause, pray, and proceed. And one thing's for sure po, be grateful sa mga wisdom ng mga, ayoko pong sabihin seniors kundi yung mga, mentors. Just like Tita Selly, opo. At saka marami pa po rin kasi silang, mga insights talaga na kakaiba rin po kasi sila mag-isip, magbigay ng ideas sa'yo and mag-push. Opo, ang isa rin po sa mga nagpu-push pa si Ma'am Susan Kalumpang, na si Ma'am Christina Bahit, and marami pa pong mga seniors dito po sa NCPC na nagsabi talaga na, "Push niyo 'yan, yang career scientist." Lalo na po si Tita Selly, medyo natutukan niya po ako kasi nagkasama po kami sa project. So, grateful po talaga ako sa very generous na mga actions ni tita. Sinama niya po ako sa project na even though yung ako po ay plant pathologist, wala naman akong kaalam sa insekto. Tinake ko po yung challenge na yun at naging opportunity po para sa akin na makapasok nga po dito sa scientific career system. So, be grateful po lagi, have that grateful heart dun sa wisdom, sa mga insights, sa inspirations na binibigay ng mga senior staff and others, lalo na po yung mga national scientists natin and other scientists all over the world. Kaya nga po kapag uma-attend po ako ng NASP na conference, na nangingilabot po talaga ako kasi sabi ko, wow, I'm in a room with the national scientists in the Philippines. Kaya sabi ko po, yun, nakaka-inspire po talaga. At sabi nga po ni tita, have the right attitude. Of course, be humble po and ethical, and allow po natin yung sarili natin na ma-mentor din. At kung meron pong nagpo-push na katulad ni Tita Selly, i-acknowledge po natin 'yan and be grateful. Kasi kung hindi ko rin po in-acknowledge yung pagpu-push ni Tita Selly sa'kin dati, ay hindi ko rin po maa-achieve yung pagiging career scientist in 2023 po. Kaya maraming salamat po, Tita Selly. Hindi pa ako nakapag-guest dito ng national scientist. Pero sa audience natin, may mangilan-ngilan na rin naman na academicians na nag-guest dito. So tingnan niyo lang yung listahan, tapos hanapin niyo dito yung hanapin niyo sa episode list kung nag-guest na namin sila. Nung bata po kayo, ma'am, inimagine niyo yung sarili niyo na magre-retire kayo na scientist? Actually, hindi. Kasi although anak ako ng isang magsasaka, and ang tatay ko isang farmer leader nung kabataan niya. Kung natatandaan niyo yung Samahang Nayon, leader doon ng tatay ko for a while, Pero yung Samahang Nayon later on, hindi naman ganun ka-successful. So, pero nagtuloy-tuloy pa rin siya sa farming kasi yun na ang nakagisnan niyang trabaho ng magulang at yun na rin ang pinambuhay niya sa aming pamilya. Pero tumanim sa isip niya na kulang ang kaalaman ng isang magsasaka, kaya itinanim niya sa isip naming magkakapatid, kahit kami marami, talagang pinag-aral niya kami. So, bali pang 5 ako sa aming magkakapatid. So, yung mga nauna sa amin, nagsikap na makatapos. So, kaming mga sumusunod na bata, parang nahiya rin kami na hindi sumunod sa yapak ng mga nauna sa amin, Kaya nag-aral din kami. And ayun nga, tutok din kasi ang mga magulang namin sa aming pag-aaral. Pumupunta sila sa school, uma-attend ng mga parents-teacher meetings. So, nakikita nila yung progreso ng aming pag-aaral. So, pag gano'n siguro ka
kasidhi ang goals ng mga magulang, walang reason para ang bata ay hindi magpursige din ano. And nakita ko rin na ang farming though hindi gano'n kahirap, hindi rin madali. Kailangan ang pag-aaral, dagdag kaalaman, ah, kailangan ng siyensya. Hindi lahat puwedeng gamitan ng mga tinatawag nating, "Eto magaling." Pero hindi naman lahat ng oras ay uubra yung gagawin mo. Kailangan ng tinatawag na science-based ano. So, ito mahabang pag-aaral ito, mahabang pag-eeksperimento na mararanasan mo lang sa loob ng paaralan, sa mga paaralang pinasukan namin. And, siyempre habang lumalayo ka sa iyong, pinanggalingang lugar, humihirap ang buhay. Kasi siyempre nawawala ka sa home base mo, eh. So, pero in the end, dun ka matututo, eh, dun ka lalakas, dun ka titibay. At, yun ang nangyari sa amin. Kaming magkakapatid ay lumayo sa aming home base para mag-seek ng higher knowledge, and ang proof nga hindi na ako nakauwi sa amin, dito na rin ako, nakapagtayo ng pamilya, dito na lumaki ang aming pamilya. Nagkaroon kami ng, ah, 6 na anak at, 5 ngayon ang aming kasama, puro sila mga lalaki at may mga apo na rin kami na pinapalaki at itinutuloy ang pamana ng lahi, ika nga. So, sinusundan lang namin ang legacy gustong, ah, i ipagpatuloy ng aming mga magulang at itinutuloy din naman ngayon ng aming mga anak. As researcher ano, ay naging gabay ko nga ang buhay namin sa bukid. So, naging, mapagmanman ako at, ginagamit ko ito, ang naranasan kong personal na karanasan sa bukid, ginamit ko sa aking pag-aaral, sa aking mga research. And in 2013 nga, nung buksan ng UP President ang UP system para makapasok sa, scientific career system at, dun na nga, nagsimula ang karera namin bilang career scientist. So, March 13, 2013 nung makapasok kaming mag-asawa at, lalo na ring dumami ang aming, responsibilidad bilang researcher at, hindi lang namin isinasabuhay ang aming ginagawa sa laboratorio, isinusulat namin, ibinabahagi namin through, trainings, through online speaking or lectures, lalo na nung pandemic na hindi kami makapunta para makapagsalita sa kanayunan, laging online ang aming mga trainings ano. So, ayun lalong, napaisip ako na, ituloy-tuloy lang ang laban kasi kahit paano may nangyayari, may natutulungan kaming mga magsasaka na hindi nararating ng iba naming kasamang, mananaliksik. Gaya halimbawa sa kabundukan ng Nagcarlan, narating namin 'yan. Yung mga niyugan nila na nasalanta ng peste, nakapag,
alpas kami ng mga predators na siyang pumuksa ng pesteng nangangain ng kanilang mga niyog. At dumating sa punto nga na ang ilang magsasaka ay iniaalok pa ang kanilang bukirin sa amin. Yung right nila ibinebenta sa amin. Sabi ko, bakit naman po nyo ibibenta? Maayos na ang inyong mga pananim. Pakikinabangan nyo na. Ang sagot ng isa, kasi po kayong nagpagaling. Kaya kayo po ang aming unang iniaalok para ipagpatuloy ang pagpapalago ng kaniyugan. Sabi ko po, ako po ay isang maniniliksik. Sabi ko, bagaman ako po ay isang anak magsasaka, hindi ko na po inaambisyon na mag-alaga ng niyog para pagkakitaan. Okay na po ako sa aking trabaho ngayon. Mas marami po akong nagagawa. Ito pagpatuloy niya rin po. At kung hindi nyo na kayang gampanan, pwede nyo namang ipamana sa inyong mga anak. So natawa naman po yung ilang nag-aalok na ganon. At nung huling punta namin, tuwang-tuwa po sila at kami nakabalik. Last question po, do you have anything to promote? Kayo po muna, Tita Sel. Ipopromote? I-promote natin na maging matagumpay pa ang iyong podcast at Ay, marami thank you ka po. pang ma-interview. And magkaroon ka ng talagang wide wide base na mga subscribers ba ang tawag doon. And yun ang wish namin para sa inyo at sa mga young researchers naman and young students na gustong mag-pursue ng career in science. Ang field of agriculture ay nangangailangan ng maraming estudyante at researchers kasi tayo ay agricultural country. So wag nating pabayaan ang agriculture kasi ito ang nagpapakain sa ating populasyon. So ibalik natin ang dapat nating ibalik sa ating mga magsasaka, lalo na palaguin natin ang industriya ng pagsasaka at ng ang ating buhay naman ay umasenso. Huwag lamang ang ating sarili ang ating pagyamanin, kundi yung mga taong dapat makatanggap ng biyaya na natatanggap natin. Kasi kung wala sila, posibleng wala rin kami dito bilang researchers. Siguro tama na muna yun. Kayo po, Ma'am Melissa, do you have anything to promote? Opo, ina-acknowledge ko po yung aking mga staff dito po sa Mycology Laboratory sa NCPC, and ipo-promote ko na rin po ang aming center, ang National Crop Protection Center. You can check po ang aming Facebook account and ang aming website for our products, services, at saka po technologies. Kasi hindi lang po itong Metarhizium liliae ang aming napoproduce, kundi marami pa pong mga biological control products and other technologies po. And more power po sa inyong podcast, sir. Yun po ang promote Thank you natin. po, thank you po. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinay scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.